Good afternoon once again. Sa po ang inyong kaibigan, ang inyong Kuya Larry. Welcome po kayo para sa isa na namang kasaysayan ng pag-ibig. Ngayong ating itatampok ngayon, bibigyang buhay ang isa na namang kwento ng nakaraan. Alaala ng lumipas tungkol sa sariling kwento ng pag-ibig na batid kong pupukaw at haantig sa inyong mga puso at damdamin. Padalang liham po ito ng isang masugid nating taga-subaybay sa Canlubang, Laguna, na nagpakilala lamang sa palayaw na Annabel. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang makulay na kasaysayan. Dear Kuya Larry, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng DWWW 774. At siyempre, ang aking paboritong programang Ikaw Ako Ang Awit. Kuya, tawagin mo na lamang po ako sa palayaw na Annabel. 58 taong gulang at tubong Canlubang. Masaya po ako ngayon dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob na sumulat sa inyong segment na tipanan upang maibahagi ko ang ating kwentong pag-ibig. Pag-ibig na minsan ang nagdulot ng sakit sa aking puso, ngunit nagturo sa akin na maging matatag. Nais kong ibahagi sa iyo ang unang pagtibok ng aking puso noong ako ay 25 anyos pa lamang at nakilala si Anton. Kuya, katrabaho ko si Anton at tulad ko isa ding pharmacist sa isang kilalang drugstore dito sa Canlubang, Laguna. Sa una pa lamang ng aming pagkikita, nag-interest na sa akin si Anton. Kaya nagsabi itong liligawan niya ako. Maputi at gwapo si Anton. May matipunong pangangatawan, kahit hindi ganon katangkaran. Kaya marami sa mga kasamahan naming babae, pati na ang mga kasama naming binabae, ay nagkakagusto sa kanya. Mabait itong si Anton, ngunit sadya lang talagang hindi siya ang aking tipo. Ang gusto ko ay yung moreno na lalaking-lalaki ang dating at matangkad tulad ni Bong. Kapitbahay ko si Bong na bagong lipat lamang ng mga panahong iyon sa aming lugar. Si Bong ay galing sa Quezon Province na ng mga panahong iyon ay napunta sa aming lugar upang maghanap buhay. Laking sakahan si Bong, kaya naman moreno ang kulay nito. Na bagay na gustong-gusto ko sa kanya. Sa lugar namin, si Bong ay nagtatrabaho sa isang construction building na itinatayo malapit sa aming lugar. Opo, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral si Bong. Kaya sa ganitong hanap buhay lamang siya bumagsak. Hindi naman issue sa akin yun, Kuya. Hindi naman kasi ako tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao, lalo na sa lalaking aking mamahalin. Hindi naman ako lumaki sa isang mayamang pamilya. Sa totoo, nakapagkolehiyo ako dahil na rin sa sipag at tiyaga ng aking mga magulang na talagang nagsumikap na itaguyod kaming tatlong magkakapatid. Naniniwala ako, Kuya, na hindi dapat sukatin sa dami ng salapi at ari-arian kung sino ang taong iyong mamahalin, at naniniwala din ako na kapag nagmahal ka ay iisang tao lamang at panghabang buhay na yon. Aaminin ko sa iyo, Kuya,
Kahit babae ako, ay ako ang nagpapapansin kay Bong at unang nagpakita ng motibo. Talagang gustong-gusto ko ito at napansin kong maraming mga babae din ang nagkakagusto sa kanya. Kaya naman hindi ako nagpahuli sa kanila. Hindi naman ako nabigo dahil nakuha ko ang atensyon ni Bong. Niligawan ako nito at hindi ko na pinatagal pa. Agad ko namang ibinigay kay Bong ang matamis kong oo. Well, alam kong kinasasabikan ninyo ang kabuuan ng kasaysayang padala sa atin ni Annabelle. Narito at muli nating balikan aking tunghayan at inyong pakinggan sa kabuuan ang nilalaman ng kanyang makulay na kasaysayan ng pag-ibig. Kuya Larry, sobrang saya ko noon dahil first boyfriend ko itong si Bong. Hindi ko maipaliwanag ang kasiyahang aking nadarama, ang aking nararamdaman. Ngunit sa aking kasiyahan pala, ay may isang taong nadudurog ang puso. Kuya, si Anton. Ngunit wala naman akong magagawa upang pawiin ang kanyang lungkot. Nang magustuhan ko kasi si Bong, ay agad ko namang sinabi dito na tumigil na siya sa panunuyo sa akin. Hindi ko naman kayang isakripisyo ang pag-ibig ko kay Bong para lamang mapagbigyan ang ibang tao. Hindi po ba? At nang lumaon ay naging maayos na rin naman si Anton, kahit na minsan ay awkward dahil sa magkasama pa din kami sa trabaho. Naging magkaibigan na lamang kaming dalawa. Maayos din naman ang relasyon namin ni Bong. Lagi niyang pinaparamdam sa akin ang pagmamahal niya. Lagi niyang ipinadarama sa akin na espesyal ako sa kanya. Ngunit mukhang hindi iyon nakikita ng aking pamilya at mga kaibigan. Bagay na hindi ko maintindihan. Mabait naman si Bong at magalang. At kahit mahirap ito ay may hanap buhay din namang marangay. Minsan ay kinausap ako ng aking ina ng masinsinan. Anya, tila daw ba kasi dahil sa aking pag-ibig kay Bong ay nabubulagan lamang ako sa tunay na katauhan nito. Inisa-isa ng aking ina ang mga bagay na napapansin nila kay Bong. Una, tila raw huwad, peke ang ipinakikita nitong kabaitan at paggalang sa aking pamilya. Ibang-iba daw kasi ito kapag hindi naman kami kasama. Mayabang, maangas, at mainitin ang ulo. Napapansin din nila na sa tuwing araw ng aking sweldo ay nag-aabot ako dito ng pera. Ngunit idinahilan ko naman na utang iyon ni Bong. Dahil gipit ito at bilang nobya, ay obligasyon kong tulungan ito. Pero aaminin ko sa iyo, kuya, na sa ilang beses na pag-utang ni Bong ng pera sa akin ay wala akong natatandaang nagbayad dito. Pansin ko din naman na medyo may pagkamainitin ang ulo nito at ilang beses na ngang napasama sa gulo dito sa aming lugar. At ilang beses na ring lumipat ang trabaho dahil sa laging napapaaway ito. Ngunit dahil nga sa mahal na mahal ko itong si Bong ay hindi ko alintana ang mga pangit nitong ugali at bagkus ay iniunawa o iniintindi ko pa rin siya. Ngunit dumating ang araw na matitigil din pala ako
sa pag-unawa sa kanya. Ito ay noong oras na mahuli ko ito sa kanyang apartment. Hindi ko sukat akalain na madadatnan ko sila. Si Bong na may kasamang babae sa kanyang mismong kwarto. Ang sakit-sakit, kuya. Ibinigay ko naman ang lahat-lahat para kay Bong at kahit ayaw sa kanya ng aking pamilya at mga kaibigan, ay ipinaglalaban ko pa rin siya. Nagbulag-bulagan ako sa kanyang mga kamalian. Ngunit hindi sa panluloko niya. At ng mga oras na iyon ay hiniwalayan ko si Bong. Napakasakit, kuya. Pasalamat ko na lamang na sa aking kasawian ay nasa aking tabi ang aking pamilya at mga kaibigan. Kasama si Anton. Laging nakaagapay sa akin si Anton. Kahit na nasaktan ko ito noon, ay ng mga oras na iyon ay ipinadama at ipinakita niya sa akin na isa talaga siyang tunay na kaibigan. Nalagpasan ko rin ang aking kasawian sa pag-ibig mula kay Bong. Kuya, salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagbigay niya ng mga tunay na mga taong nagmamahal tulad na lamang ni Anton. Salamat sa kanya sa pagbibigay niya sa akin kay Anton. At sa paglipas kasi ng mga buwan, ay natutunan ko rin itong ibigin. Mas matibay din ang aming samahan dahil nagmula ito mula sa pagkakaibigan. Sa ngayon, kuya, ay mag-asawa na kami ni Anton at nabiyayaan ng 3 mababait na anak. Masaya ako, kuya, na ikwento sa inyo. Masaya ako sa aming buhay at kahit na may mga pagsubok na dumarating sa amin, ay nalalampasan namin ito at malalampasan namin ang mga susunod pang mga pagsubok basta't magkasama kami ni Anton. Hanggang dito na lamang, kuya, at maraming salamat sa pagkakataong mabasa at maisahimpapawid mo ang aking kwentong pag-ibig para kay Anton. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Annabel ng Canlubang, Laguna. O ano, naibigan niyo ba ang kasaysayan ng pag-ibig na padala sa atin ni Annabel? Oo naman sana, ano ho, Aking inihatid sa inyo ang isa na namang makulay na istorya ng pag-ibig at sana po ay nagustuhan ng lahat. Ang bawat isa ay maaaring may naiibang kwento rin ng pag-ibig. Sino man sa atin, batid kong may natatagong espesyal na kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halika po kayo at ibahagi sa palatuntunan ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento. Natatanging kasaysayan na tumatak sa inyong isip, puso at damdamin at magsilbisa ng inspirasyon sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Magandang hapon po sa inyong lahat.